Matapos pinasinungalingan at tila ginawan pa ng libel ang dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa mga patutsada nito kamakailan lamang sa isinagawang indignation rally sa Cebu City patungkol sa mga nasabing kabulastugan di umano ng gobyernong Ngagba ay mukhang may mapapahiya at matataranta matapos muling mag-leak ang viral video sa mundo ng social media. Ang tila isang skandalo noon sa bagong appointee ng Palasyong Malacanang ni Marcos Jr. na bagong undersecretary ng PCO na si Attorney Claire Castro. Di umano'y tinatagong tunay na kulay nito na bunyag na sa publiko tapos tila walang pagdadalawang isip na sinaraan. Pinasinungalingan di umano ang dating presidente na si Rodrigo Duterte ng bagong appointee ni Marcos Jr. na si PCO Undersecretary na si Attorney Claire Castro ay sadyang lalabas talaga ang tunay na kulay sa publiko. Tila nga raw isang kahiyahiyang pagpapakita ng pagmamataas at hindi makontrol-kontrol na galit na umabot sa puntong nag-hysterical na sa nasabing leak video na animoy mukhang hindi isang abogada na abay parang isang palingkera na nangyaring 9 na taon nang nakakaraan. Ngunit magpahanggang sa ngayon ay tila hindi nagbabago ang kanyang ugali. Ang nakakagimbal na pangyayaring ito kung saan siya ay naging hysterical, physical na nakaharap sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at hayagang lumabag sa di umano'y mga legal na pamamaraan ay mukhang sapat na sana para ma-disqualify siya sa anumang posisyon ng pampublikong tungkulin. Kaya katakataka nga daw na inilagay bilang opisyal ng Palasyong Malacanang. Kung seryoso ang gobyerno ngayon sa pananatili ng kahit katiting na kredibilidad, dapat nilang pag-isipang muli at mabuti ang nakakapinsalang pagpipilian ito bago ito mag-backfire ng husto. Hindi naman mapigilan ni Optic Politics na tila sampalin ng buong katotohanan at kahihiyan ng nasabing PCO Undersecretary. Etong si Miss Claire, talaga nga namang inaraw-araw na. Pambirang buhay, oh. Alam mo, madam, kung ako sa'yo, medyo relax ka muna. Masyado kang nahahalata. Nahahalata ka na you were there because you are an anti-Duterte. Easy lang. Pinag-uusapan kasi natin, mga kababayan, walang iba kung hindi itong bagong press officer nila na kung saan alam naman natin, 'di ba? Na isang vlogger na anti-Duterte at nagkataon lang abogado. Ang birang buhay reo. Di ba ho? So, ito na nga. Kahapon lang meron ho siyang mga sinasabing hindi maganda. At mga kapalpakan na tila nakalimutan niya atang mag-research bago siya humarap. At napanood ko nga sa isang interview niya, biglaan lang daw yung mga tanong sa kanya. Kaya naman pala hindi mo masagot. Ang problema kasi, madam, medyo nasobrahan ng kain mo ng Jollibee. So, nagbida-bida ka kaagad. Medyo ang dami mong sablay. Halimbawa na yung sablay, yung dun sa economy. Palpak na palpak ka dyan. Sa pagbenta ng gold ay nagtumulong sa ating ekonomiya. Kita naman natin. Dalawang sunod na bumaba ang ating GDP. Ano pa ang kasunod? Yung pong sinasabi ninyong Davao City na ang sinasabi tinutukoy hudyaan ay yung buong Davao. It's not the city alone. Okay? At ang pinag-uusapan nga po ay yung sa nahuli, yung nahuling magkano ba yun? 44 million ba yun na shabu? Yun po ang pinag-uusapan dyan. Hindi po yun sa Davao City. Pangatlo, maaring sabihin mo, may argumento ka na, hindi talagang, di ba sabi ko, are we talking about Davao City? Gumanong ka, di ba? So sinasabi mo, Davao City, kita mo nga, daming droga dyan. Hindi ho yan yung tinutukoy ni Pangulong Duterte. Ngayon, let's accept that is your argument na ang Davao City ay hindi na maayos ngayon compared sa dati. Sandali ho, madam, wala ho ba kayong alam? Kayo ba'y natutulog sa kuweba? Wala ho bang internet dyan sa loob ng kuweba nyo? Kasi itong mga nakaraang araw, naging topic ko yan araw-araw sa social media na pinalitan yung chief of police ng Davao. Isa nga, oras lang ang tinagal di ba? Basta malaman na merong kinaugnayan sa mga Duterte, tinanggal paulit-ulit yung mga sanay na sa Davao, alam na ho yung pasikot-sikot, yung mga pulis, yun pa ang inilipat sa ibang lugar at ang inilagay yung mga walang alam sa loob ng Davao City, which is hindi ginagawa po yan. Mga kababayan, ako po sinasabi ko naman sa inyo, ang dami kong kilalang pulis Marami po tayong napapagtanong ang pulis. Normal ba na ikaw ay ilagay
o sa isang lugar na hindi mo kabisado? Ang sagot sa akin, as much as possible, inilalagay ka kung saan malapit sa lugar mo at kabisado mo yung lugar. Yun ang sinasabi sa akin. Ngayon, may instances na talagang ikaw, kunwari ikaw ay magaling talaga sa ganitong area, ililipat ka para maaring turuan mo yung iba mong mga kasama o di kaya ikaw ay mamuno ng isang parang departamento sa loob ng PNP kasi nga may purpose ka. Pero hindi normal yung isang buong batalyon ilipat. Kasi mangyayari nun, lahat na naandun na natira nga. Bakit to? Kasi lahat nalipat eh. Yung matitira, yung mga inilagay doon, hindi kabisado ang Davao City. Tapos, sana nga, okay na sana yun kung ilipat mo yung mga entire batalyon mo doon. Yung problema, pati yung leader, hindi taga Davao City. Madam, hindi mo rin alam yon. Tama, mali? Anong alam ninyo? Nakakalungkot naman po ata yun. Wala po ata kayong kaalam-alam. Sa bagay, you are supposed to be the mouthpiece of the president. Kaya lang dahil sa pagiging bida-bida ninyo, hindi na kayo naging mouthpiece ng presidente. You are such a opinion maker, blogger inside Malacanang. Or the best description is an attack dog of Malacanang. Alam naman po natin, it's really obvious. The president is so weak. He cannot face the media. He cannot face the people. So you need an attack dog. 'Di ba? Ganyan ang mga takot eh. Takot harumarap, makipagtalaktakan sa mga nagki-criticize, hindi kaya na ewan ko kung siya ba ay matotrauma pagka sumagot doon sa mga oposisyon o sa kritiko, kaya tuloy nag-hire ng isang attack dog. Madam, if that is the case and you are not a mouthpiece, but ang job description mo supposedly mouthpiece ka lang. Ibig sabihin, kung ano yung sabihin ng presidente, yun na ipapahayag mo, ipapaliwanag mo. Pero gumagawa ka ng sarili mong opinion, definitely hindi ka na mouthpiece. Kahit yan lang dapat. Ikaw ay isang attack dog na. Kung ganyan pa lang napili mo maging attack dog, next time, mag-research ka naman. Para hindi ka napapahiya sa mga netizen. Hindi, eto, basahin mo lahat ng mga post video na lumalabas tungkol sa'yo. Pinagtatawanan ka. Kasi kulang ka sa research, hindi mo alam yung sinasabi mo, tapos nagbibida-bida ka lang. Hindi ka lang pinagtatawanan, nagagalit pa ang netizen, di ba? Dahil sa pinaggagawa mo. Sana mag-aral ka na lang, ha? Ito pa, may isa na naman siyang kapalpakan na mamaya may papakita ako sa inyo, matinding ginawa na naman ng gobyerno na ito na paano kaya niya may papaliwanag to. Tingnan natin ha. Panoorin natin to. Pasok. Rumesbak ang Malacanang sa mga pumapalag na kandidato na ayon kay Pangulong Marcos ay parang pinag-deliver lang ng suka. Nanindigan din ng palasyo na hindi magpapatawag ang Pangulo ng special session sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng kaliwat ka ng panawagan para paspasan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, muling iginiit ng palasyo na walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session. Maliban na lang kung mismong ang mga senador ang humiling nito sa Pangulo. Be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment. Ito, tingnan ninyo to ha. Narinig ko yung buong press niya dito, briefing niya dito. Sinasabi niya, tinanong siya na what do you think ang presidente magpapatawag ng special session para ho sa mga senador para ho sa impeachment. Hindi niya alam yung sagot ng presidente. Sinagot na lang niya nang sa tingin niya kung ano yung maaaring gawin ng presidente. Parang mali ang posisyon nito. Hindi dapat ito press officer. Dapat po ito presidential advisor for political affairs. Mas bagay. Kasi bida-bida ka naman nangingialam ka. You're supposed to be the mouthpiece. Pero anong ginagawa mo? Pinapaliwanag mo, pinangungunahan mo. Siguro, para meron ng hindi nga makasagot yung amo mo, ikaw nasasagot. Di ba? Parang ganun eh. Dahil mahina yung amo mo, weak leader, hindi niya masagot itong mga tanong na to, ikaw na ngayon ang bibida. Malay mo makapulot ng sagot sa'yo. Tama, mali, di ba? Ay, sus, grabe ka naman. Oo. Ano nangyayari sa bayan natin kung ganito tayo? Talagang kagulo na. Hindi na nasusunod yung mga dapat sundin. Proceedings. Una ng Pero ako, eto ha, regarding with the impeachment, ako naniniwala ako mga kababayan. Naniniwala ako na eme lang ito.
Anong eme? Salita ng mga kanto yan eh. Eme lang yan ganyan. Sinasabi, hindi makikialam ang presidente. Ilang beses niya na sinabi yan eh. Hindi siya makikialam pero tuloy-tuloy pa rin na nangyayari. Di ba? Ang daming ilang beses niya na po sinabing hindi siya makikialam, independent ang kamera, hindi siya papasok sa ganyan. Pero ano nangyayari? Yung anak niya pakialamero. So ibig sabihin, alam nating may basbas ng presidente yung mga nangyayari. Tapos ngayon, meron silang bagong sa tingin ko sa tingin ko propaganda na naman nila. Ang dating kasi dito, parang ang dating may clamor. Clamor para i-pressure yung Senado na mag-session at ituloy na yung impeachment. Kasi pag dumating ng January, meron pang mga may mga legal battle pa o debates na mangyayari kasi parang ang dating tapos na yung 19th Congress. So pasok na yung impeachment na nangyari. Sablay ho talaga ang ginawa ng Kamara dito. Gusto kasi ng Kamara talagang pagtakpan yung issue ng budget. So ayan, napahamak sila sa last minute nilang pagpasa nitong impeachment na to. Last minute ito eh. Dito napahamak ang lahat. Ngayon, ang palabas, merong nagpe-pressure. Pinipressure ng taong bayan. At this time, sinasabi naman nito ni Claire Castro, sabi niya, unless hingin daw ng Senado, doon siya magpapatawag ng special session. Alam mo, yung ganong unless hingin ng Senado, di ba? Yun yung sinasabi niya, unless hingin daw. Sinong Senado yun? Do you mean the entire Senate? The leadership of the Senate? O baka naman may mga iilan lang na komunista dyan sa loob ng Senado na humingi. O kaya oposisyon na humingi. Di ba? Would that indicate na hiningi na ng Senado na magkaroon ng special session? Kasi yan yung palusot ni Marcos eh. Yan yung palusot ni Marcos na bakit daw pinagdesisyonan nung anak niya. Kasi sinasabi niya, kung ano na yung naandyan, dapat mag-push through na yan. Hindi ganun eh. Hindi ganun na impeachment. Dapat titimbangin mo pa rin. It doesn't mean, kasi yun ang palusot nila eh. Yung tinanong daw siya ng anak niya, you do not have a choice. Paulit-ulit sinasabi ni Marcos yun. You do not have a choice kasi nandyan na yan. So, you have to sign it. Parang ganun. It is your job to sign it. No! Yan yung palusot ni Marcos sa pag-sign ng kanyang anak. But the reality, may choice naman yung anak. May choice po yung anak na una intindihin muna, valid po ba yung mga complaints? 'Di ba? Yung article of impeachment, valid po ba? May basihan po ba? Matibay po ba? Masasabi mo bang may probable cause ba? Hindi yung sasabihin mo, nandiyan na yan, you have to sign it because that's your job. Gumaganon-ganon na naman siya.